Ay lima-lima ho are. Ilalabon natin at yuyubakin ay dissolve ang merienda sa hapon. Eto nga ho at nag-akit na naman si Papa sa kung saan at mangunguha nga daw ho kami ng lima-lima. Ayan at nagsinuot na naman kami sa gubat. Talaga naman aring si Papa ay lagi na lang parang tinatawag ng kagubatan. Maya-maya ho ay ayan nakakita na si Papa ng baging ng lima-lima. Tapos ay sinundan laang po niya. Tapos ay ayun, alam na ho niya kung saan maghuhukay. Abay parang taong gubat ay. At nagparahukay na nga ho dyan si Papa. Maya-maya ho ay ayan nakaisa na. Nagpalipat-lipat nga lang ho kami ng paghuhukay at kada makita ni Papang baging ay sinusundan. Ay tuwang-tuwa nga ho ako nung makahukay kami ng ganito kalaki. Palibhasa ay ngayon lang din ho ako nakakita ng ganito kaya parang ako'y nababano. Ito nga po pala ang itsura ng dahon nito tapos ay para ho siyang may maliliit na bunga. Pwede rin ho ang itanim. Tapos pag sinundan nyo ho yung baging ay ganito ho ang itsura sa lupa. Kailangan lang ho talaga ay maingat sa paghuhukay at mabilis hong maputol yung laman. Ay, naputol. Malas talaga pag ako humawak. At pagkatapos ho naming manguha ay lumakad lang ho kami ng kaunti papunta ho din sa Lalao. At nang mahugasan po muna namin yung mga pinanguha naming lima-lima. Inabot na nga rin ho kami ng ulan dyan. O ayan ho ang pinanguha nating lima-lima. Matapos hong hugasan ay pinagsisilid na nga ho namin sa sako. Naglibot-libot nga ho muna kami bago umalis at nakakita nga ho kami ng ganere. Yaang bunga ho ito ng sasa. Nakakain nga din po pala ito. Huwag nyo lang hong ngab-ngabin at durong tigas ho niyan. At nagpara-tiktok na nga aring aking anak kasama itong aking pinsan. At naay ho, inatake na naman nga si Jade. At naglakad na nga ho kami dyan palabas bago pa ho tuloy ang magsara ang lagusan. Dumaan na nga rin ho pala kami sa dagat at lulublob nga daw ho ng kaunti aring mga bata at nabasa nga ho ng ulan kanina. Pagkatapos ho naming magtanghalian ay inabiyad na ho namin aring pagluluto ng lima-lima. Biniak-biak na nga lang po ni Papa Are at binalatan na rin ho namin. Kailangan ho ay maingat sa pagbabalat dahil sobrang dulas ho pala nito once na mabaak na ho. Saka kabilin-bilinan ho ni Papa habang nagbabalat kami ay wag daw ho akong hahawak o magkakamot sa kahit anong part ng katawan at ito daw ho ay makati. Tas ay nagkukwento nga ho si Papa. Madalas daw ho silang walang kanin at ulam noon sa Bicol. Bicolano ho kasi itong aking ama. Ay laging itong lima-lima daw ho ang kanilang kinakain. Saka talamak daw talaga ho ito sa Bicol. Maging nung mag-asawa na ho si Mama at Papa ay ito rin ho ang palaging kinakain ni Mama. Aba ay nakakaganda naman daw ho ng kutis ay. Sabi nga daw ho nung kapitbahay kay Papa ay pagka gayon kang kutis kang agom ni Pidoy, namumula kakakaon kang lima-lima. O di ba? Di ko naintindihan. Isinalang na nga ho ni Papa aring lima-lima at pagkatapos ay nagkayod na rin ho siya ng niyog at isasahog po natin yan mamaya sa pagyubak. Abay itong aking anak naman ay nagsinayaw na sa pagkayod ng lolo niya ay. Maya-maya ho ay luto na rin ating lima-lima. Nagsimula na rin ho kaming magyubak. Nanghiram nga lang po pala kami ng lusong. Itong ginagamit po natin sa pagdurog ng lima-lima. Inilagay na rin po natin dyan yung niyog. Naglagay din ho tayo ng asukal. Yun hong tama lang ang tamis. Maya-maya ho ay isinunod na yung peanut butter. Pwede nyo rin ho ang lagyan ng gatas kung gusto po ninyo. At eto na ho ang ating finished product. Inihain na po namin sa lamesa. Nilagyan din ho pala namin yan ng margarine sa ibabaw para mas yummy. Kainan na. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Grabe, anong sarap po pala nito. Para ka lang din po kumakain ng yubak na balinghoy na paborito ng mga taga-probinsya. Ay hala po, hanggang dito na laang po. Bye-bye, paalam, babush.